Good morning! For today's video, excited ako sa inyong i-share itong napakagandang puto cheese na nagawa natin ngayon. So, start na tayo. Ito po yung 2 cups ng all-purpose flour. Nilagay ko po yung 3/4 cup ng white sugar. Then, ilagay ko na po yung milk. Powder milk po yan, 1/2 cup. Then, 2 tablespoon ng baking powder. Nilagay na po natin. Ilagay na rin po natin yung egg. Maglagay lang ng butas dyan sa bandang gitna. Ilagay na natin yung egg. 1 piraso lang pong itlog ang ilalagay natin. Ilagay na natin yung tubig. Yung tubig po ay 2 cups. Haluin ng kaunti. Hindi ko pa siya ginagamitan ng wire whisk. Ngayon naman ilagay natin yung melted margarine. Tinunaw ko lang po yan sa sa microwave. 5 tablespoon po yon na melted margarine. Kaya po madilaw yung ating puto cheese dahil sa margarine na nilagay natin. Haluin ng mabuti. Imagine mo, nahalo ko na, hindi ko pa ginagamitan ng ng wire whisk. Tapos, sasalain na natin. Di na natin ginamitan ng wire whisk. So, mapipino na yan dahil sasalaan natin. Ayan, dahil sa 2 cups lang naman itong niluto natin, hindi naman siya mahirap salain. Madali lang din talaga yan. Kaya di ko na siya ginamitan ng wire whisk para hindi siya ma-overmix. So, ito na po kakinis yung ating mixture. Grabe talaga, no? Ang ganda ng kulay. Pero hindi natin yan kinulayan ng food coloring. So, pagka ganito na po ay ready na to para ilagay sa mga puto molder. So, yung gagamitin nating molder ngayon ay large size. So, again po, di na po natin yan ginigrease ng oil kasi napakarami na nating margarine na nilagay. Ayan, 2 tablespoon ang nilalagay natin sa bawat large molder. So, habang ginagawa natin to, kailangan nagpapakulo ka na ng tubig sa steamer kasi para direct na kaagad na i-steam natin to. Pero wala namang problem, di naman to kutsinta na nabubutas ang gitna kapag di agad na isalang. Yung puto naman mas okay nga niya, yan siya na medyo magstay. Ayan, okay na. Dito lang tayo sa rice cooker. I-steam lang natin yan ng 10 minutes dahil large po yan. At after 10 minutes na pag-steam natin ay ilalagay natin, saka natin ilalagay yung ating cheese. Ayan, 10 minutes na po ilalagay na natin yung cheese. Eden cheese po yan ang gamit natin. Mas maganda po yung Eden cheese kasi kapag nilagay mo siya sa puto, ay medyo nami-melt siya pero hindi totally nami-melt. Ganyan kaganda. Kumikintab na medyo nakadikit siya sa ibabaw ng puto. Diba? Napakaganda ng finished product natin. Ayan, napakainit pala. So, medyo pasingawin natin para hindi naman tayo mapaso bago natin ilagay sa plato na paglalagyan natin. Ayan, napakaganda, napakakinis, pati ilalim napakakinis at hindi po siya dumidikit sa molder. So, napakasarap po ng puto na to. Sana matry nyo din to, napakadali lang din sundan. At nilalagay ko naman po dyan kung ano yung mga ingredients na ginamit natin. Ayan, ito yung ating finished product, ang ating nagmamagandang puto.
Ayan, malalaki po yan sa personal kasi large ang size niyan. So hanggang dito na lang po muna tayo. Pwede mo po itong pagkakitaan, pwede mo itong pangnegosyo kasi ang puto po sa lahat ng okasyon, pwede siyang panghanda lalo na sa mga birthdayhan, sa mga piyesta at kung ano-ano pang mga okasyon, mga gatherings. Pwede po natin itong itinda. So hanggang dito na lang po muna tayo. Bye-bye!